So ngayon meron tayong 6 batches na isasalang sa washing machine. Yung pinaghihiwalay ko rin kasi yung light colored sa dark colored kasi nagkaroon din ako ng experience before na kunwari lahat ng colored magkakasama lang, okay lang, di ba? Pero may isang sumingit na pula, as in sobrang konting part lang yung pula niya. Tapos hinawa niya yung ibang damit. So na-trauma na ako nun. Currently, yung mga navy blue din, nakakahawa siya. Nangyari kasi yun sa bra ko before na navy blue. Tapos nahawa niya yung isa kong bra. Kaya ginagawa ko yung mga dark colored, dun ko hinahalo yung red. Kasi I'm under the assumption na hindi na niya kayang mahawa yung mga dark colored. So far, wala naman akong experience na nahawa niya yung dark colored. As long as walang bleach and low temperature. So ito naman yung batch na normal lang siya na wash and dry. Pero again, nakahiwalay yung dark colored para lang ma-make sure na hindi siya makahawa. As ito naman, syempre yung puti. Lastly is yung mga tuwalya, mga cobre kama, mga pillowcase, mga mabibigat na kumot. Welcome sa aming munting laundry area. I-explain ko lang sa inyo kung paano ko ginagamit tong mga mesh bag. Isang set ko na siyang binili sa Lazada. Ginagamit ko yung size, depende kung gaano kalaki or karami yung ilalagay ko. Kasi kapag masyadong siyang sakto dun sa bag, napansin ko hindi siya masyadong nalalabahan ng maayos kasi hindi siya nakakaikot-ikot. Ito, specifically siya for bra. Kaya siya may buto. Ayan, may buto siya. Kasi para masuportahan niya, kunyari dito lang siya, may tendency pa rin yung brand na ma-damage kasi malambot lang to eh. Madudurog-durog yan sa loob ng washing machine, lalo na kung may mga kasabayan siyang mas mabibigat na tela. Ito naman, kakaiba lang yung shape niya. Cylindrical siya. So, ginagamit ko siya usually sa stuffed toy. I'd like you to meet Flo. Pinangalanan ko yung washing machine ko kasi alam ko magiging best friend ko siya. Every week kami may hangout session. LG siya, ThinQ. ThinQ meaning nako-connect siya sa app. Kapag natatapos yung mga laundry ko, nino-notify na niya ako sa app na please unload your laundry. Or kapag kunwari nakakalimutan kong buksan yung water outlet, sasabihin niya sa akin na Flo encountered a problem. Para ma-address ko kaagad yung problem niya, hindi yung hinihintay ko matapos yung labada, yun pala, hindi pa nagsisimula, diba? This is up to 10.5 kilograms, so kaya niya yung mga comforter. Smart inverter siya. Ina-adjust niya yung power consumption niya dun sa bigat or sa dami ng damit. Ipapakita ko sa inyo later kung ano yung mga setting na lagi kong ginagamit. Depende sa kung anong batch yung ikakarga ko dito. Karga na natin yung unang batch natin, which is yung mga delicates or yung mga pinaplansya. Kung ginawa rin mga ganyang pants, I make sure na walang laman. Although pag tamad ako, hindi ko na-check. Ang nangyayari, kapag may mga coins dyan na sumama, kaya may mga mosquito patch pa ng baby ko na hindi ko natanggal dun sa damit niya, dito siya napupunta sa groove ng rubber. So para lang sure na intact yung buttons, I make sure na naka-undo lahat ng buttons. Kapag punong-puno yung tub, gilalagyan ko siya ng 6 cups ng liquid detergent. Ngayon, medyo mukha siyang 1/3. Minsan sinasobrahan ko ng half para lang extra mabango siya. So, kunwari ito, mga 2.5 cups to ilalagay ko. Meron na akong ilalagay na fabric conditioner, lalo na sa mga ganitong plansyahin kasi mas diretso siya lumalabas sa pagkakatuyo niya kapag mas malambot yung tela. Yung fabric conditioner naman, kasi ito yung max niya eh. So, kapag punong-puno yung tub, syempre dun ako sa max. Pero kapag ganyang medyo 1/3 lang, yan, kinakalahati ko na. Tinatansya ko na lang eh. Pero gusto ko nga bumili ng mga pang nice looking or aesthetic looking na mga lalagyan ng laundry detergents. Kasi yung mga ganon, usually may kasama ng pang sukat eh. Itong compartment na to, hindi ko siya gagamitin ngayon, pero ito yung para sa pre-wash. Bali, hiwalay yung sabon ng pre-wash dun sa main wash. Usually dito ko linalagay yung bleach. Pero dahil delicate siya, and nandyan yung jersey ng asawa ko, hindi ko siya linalagay ng bleach just to make sure na walang damage. Mahirap na. I think dahil gusto ko i-minimize yung damage, ang ginagawa ko dito na setting is delicates. Yung spin, binabawasan ko, ginagawa kong 400 para saktong basa lang siya. Kung mapapansin nyo, kapag nag-iiba ako ng temperature, nag-iiba rin yung time. Kasi it takes time for the washing machine to heat the water. Kaya tumatagal din yung duration ng wash cycle niya. Same with the spinning. Dahil the more spins that it will do, the longer it will take. So kapag kunwari, no spin, nababawasan yung time. Kapag happy na ako sa settings, ipe-press ko lang yung play.
Ito, papakita lang niya kung saang part na siya ng cycle. Dahil nagbi-blink to, ibig sabihin nasa wash cycle siya ngayon. Tapos later, kapag nasa spin cycle na siya, ito naman na magbi-blink. Ito yung app ng LG. Bale, kapag meron kayong mga appliances nila na ThinQ, lahat yan pwede mong makonect dito sa app na to. So, ito si Flow. Kalagay dyan kung ilang minutes left yung kinalaga natin kanina. Dito nakasummarize kung ano yung mga settings na pinili natin kanina. Actually, meron din tong remote function. Pwede mo i-on or off remotely yung washing machine or di ko pa siya natatry actually. Pero for sure, that's something na I want to explore. Habang hinihintay yung laundry, doon muna kami ng asawa ko ng Devil's Plan sa Netflix. Lutang moment lang, nakalimutan kong i-on yung mic dito sa recording na to. Kaya, ang dami kong dinaldal dito, hindi naman pala narinig. But anyway, huhulaan ko na lang kung ano yung mga pinagsasabi ko dito. So, apparently, tapos na yung unang batch ng laundry. Tapos, in-unload ko na yun. Ngayon, naglo-load na ako ng bagong batch. Tapos ngayon, may ini-explain ako tungkol dito sa pants. Sa tingin ko, gusto ko lang sabihin na ibotones yung pants, tsaka yung zipper. I-zipper din siya. Kasi, blah, 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 di ko alam. Pag nakabukas kasi, may tendency siyang sumabit-sabit kung saan-saan. So, para lang less yung chances na masira yung zipper or yung buttons or kung ano man. Ito naalala ko. Dito ina-explain ko na dapat itali yung mga tali sa shorts. Kasi nagkaroon ako na experience before na nahila yung tali ng isang shorts. Tapos napunit yung tinuturo ko na yan, yung opening, napunit siya all the way. So, lumaki yung butas nung kung saan lumalabas yung string. Nasira ko yung shorts. Dito naman, sinasabi ko lang na ilagay yung mga panyo sa mga mesh bag. Kasi yung mga panyo, ang liliit niya. Tapos minsan, manipis din yung tela. Kaya, baka mawarak-warak lang siya sa loob ng washing machine. Kaya mas okay i-mesh bag. Ito naman, hot din, baka masira. So, i-mesh bag ko rin siya. And I'm gonna use this bra mesh bag para mas may support. Kasi nga may buto yung mesh bag na to. Hopefully, hindi masira tong bucket hat. Ang dami kong in-explain dito sa part na to, pero dahil hindi ko na-record, time-lapse na lang tayo. Basta dito sinampay ko lang yung first batch ng mga plansyahin nating damit. Ito na ang ating second batch. We have 4 loads left. Ito yung hat. Tignan natin kung nasira. Ooh, still alive. Di man kasi siya ganun katigas eh. Medyo nandun siya sa soft, cheap side. Hindi naman siya madaling deform. Halos tela lang siya eh. Load muna natin yung next batch. Ito yung mga binukod ko. So, ang gagawin ko ngayon, ilalagay ko sa mesh bag yung mga binukod ko. Like yung panyo, ilalagay ko lang din sa maliit na mesh bag. Itong polo, ilalagay ko rin sa mesh bag. Sabi ko kanina, kapag masyado siyang masikip, walang space for the clothes to tumble around in. Kaya, yung next size yung gagamitin ko, this one. So, papasok ko lang siya dyan. Walang arte-arte, walang tupi-tupi. Kasi ganun lang din naman eh. Gugulo-gulo rin naman yan sa loob. Okay. Tapos itong corset. Tapos may buto siya. Nag-worry ako na baka ma-damage. Try natin siya ilagay dito sa bra mesh bag. Yung medyo mas may support. Nakakabahan ako. Baka masira. Sa wedding gown ko pa naman to. Pinatiin ko yung structure. Hindi ko ginanon yung bra na part ng corset. Please, Lev. Okay. Tapos last is yung socks. Itong socks na to, gusto ko siya talaga isali sa whites. Kasi ito lang yung binibleach ko talaga ng matindi, yung whites. Dati kasi yung mga socks, tinry ko siyang isama sa mga delicate. Kasi nga ayoko siyang i-dry sana. Kaso, ang itim ng socks, hindi siya mukhang malinis. Na-OC ako. So ngayon, ang gagawin ko is, diba ito yung mga normal na whites. Ito yung mga whites na ayoko patuyuin. Pero ang gagawin ko is, pagsasamahin ko na sila, gagawin kong setting is, wash lang. Hindi ko ida-dry agad. The reason for that is, para makuha ko yung mga gusto kong isampay from the washing machine before it goes into the dry cycle. Cotton plus yung ginagawa kong setting kapag wash lang. Hindi ako basta-basta nagsi 60 degrees kasi
nakaka-damage talaga yung heat dun sa clothes eh, kahit delicate man yan or kahit cotton man yan. So, ang pinaka-optimal sa akin na temperature is 40 degrees. Kasi, kino-consider ko rin yung drying process. Pag din-dry kasi yan later, heat na naman yun. Kahit sabihin natin na low temp siya, at some point, iinitan pa rin yung damit para matuyo siya. So, 60 degrees, ginagamit ko lang yan sa kapag gusto kong ma-manage yung allergy components na sa comforters ko siya ginagamit, sa stuffed toys, sa linens na heavy ang pagkakagamit, like pag mga basahan. Yung spin, usually standard ko talaga is mina-max out ko, 1,400 cycles. May video ko yung asawa ko, hindi ko alam kung naririnig nyo. Pero hopefully itong Boya mic ay nakaka-reduce ng noise. Yes, may pag-plug, pero hindi ako sponsored. Hindi rin ako sponsored ng LG. Talagang mahal ko lang si Flo. Press play. And then, hintayin natin siyang ma-finish yung cycle. So, ito yung unang batch na sinampay ko kanina dahil nakalimutan kong i-on yung mic. Hindi ko magagamit yung footage na yun at ayoko rin i-dub yung sarili ko kasi ang hirap nun gawin. So, ngayon, papakita ko ulit sa inyo kung paano ako magsampay ng mga deplansyang damit. Yan, itong mga ganito, ano lang yan, sipit-sipit lang yan. As you can see, sa paggamit ko rin ng mga hanger, tinatry ko maging efficient kasi kulang ang hanger namin. So, minsan, pinagsasama ko na yung dalawang pants sa isang sipit. So, ginagamit ko lagi sa mga pants is ganitong sipit. Kasi para ma-maintain yung structure niya na flat. So, para mawala yung gusot. Short. Pati mga shorts ganun din. Teka, kuha lang ako ng mga hanger. Hindi ko alam kung nakikita nyo sa sinag ng araw. Gusot-gusot siya ng ever so slight. So, papagpagin ko siyang ganito para dumiretso ang damit through the help of gravity and force. Yun. Yung favorite subject ko dati, science eh. Pero bagsak ako. Favorite ko pa rin siya. O, ganyan, inuunat-unat ko pa siya. Kapag polo or long sleeves, inaayos ko talaga yung kwelyo. Para hindi siya matuyo ng kunot-kunot. Para sure na yung kwelyo maayos, binobotones ko yung pinakaunang botones niya dito. Para lang ma-maintain niya yung structure ng mismo shirt. Hindi ko na binobotones all the way. Basta enough lang tong isang botones na to pull everything up. I make sure na binabantayan ko talaga yung washing machine notification. Kasi mas baigi kung masampay ko siya kaagad. Otherwise, slightly matutuyo siya doon sa loob ng washing machine. Tapos hindi na ganun ka flat yung pagkakatuyo niya. Kapag naman mga jacket na maong, ganun din, sasara ko rin siya. Para pag kasi hinayaan ko lang ganyan, yung structure niya parang naiiba kapag natuyo. Parang nakastretch ng ganito. Dahil nga may gravity siguro. Nasi-stretch ang ganyan. Tapos pag suot ko parang medyo weird na nung form. So, para lang snatch pa rin yung form. As you can see, tama ang aking teorya. May pula tayo ditong shorts pero wala siyang nahawa so far. Sabihin basta as long as low ang temperature, hindi magbi-bleed yung kulay ng mga pigmented or over-saturated clothes natin. Actually, nag-iimbento lang ako ng terms. Pero sana nagigets nyo. Ayan, may isa akong panyong hindi nahuli. Hindi ko nakuha sa pocket. Ayan, no? Medyo weird nung amoy sa gitna. Sinasabihin ko kasi yung asawa ko na pag naguhubad siya ng pants, tanggalin niya yung mga panyo sa pocket niya. Ngayon, kung di natanggal sa laban ko, bahala na siya. Bahala na siya sa kulog na amoy. Panyo naman yan. Yan. So, ito na lahat yung pinaplansya using laws of gravity at ang UV rays ng araw. So, lutang moment number 2. Nakalimutan kong lagyan ng bleach tong mga puti. So, hindi siya as kislap puti than I intended. Grabe, but I choose to be kind to myself. Okay lang yan. I'll do better next time. Sinasabi ko sa inyo na kapag may mga nakadikit dun sa damit, may ipon siya dito. So, ito mga mosquito patches ng anak ko na hindi ko natatanggal. Minsan kasi hindi ko na napapansin eh. Basa pa siya. Dahil nga, ang gagawin ko ay kukunin ko yung mga deplansya, pati yung medyas na ayokong i-dry dahil sisikip or liliit. So, ngayon hinahanap ko ang mga mesh bag
Ayoko na kasi silang ihiwalay ng load. Not because of the power consumption, but more of yung oras. Kasi ang tagal din ng isang load. Nakuha ko na ata lahat ng mesh bags. Ay, may isa pa yung corset. Sana buhay pa siya. You there, girl? Check natin kung na-damage. Ayan, it's alive. Kahit di na bleach, ano naman, pumuti-puti naman yung mga bagay-bagay. I guess it's the laundry detergent din. Ano kasi siya? Breeze Stain Removal Ultra Clean Concentrate. Well, onti pa lang naman na-try ko, pero yan yung pinaka gusto ko and hindi allergic si baby so far. Kahit may allergic rhinitis siya. Kinuha ko lang yung mga ipapatuyo ko. Post this again. And then, dry cycle. May cycle kasi dito na dry only. So, yan yung pipiliin ko. Mga damit dito, hindi siya, I believe, hindi siya sirain. Normal lang tayo na dry. Ayan. Sampay time again. It's already 5:17 in the afternoon. So far, nakakatatlong batch na tayo. Meron pang 3 batches na natitira. Usually, kahit pag natutulog ako, nagro-run yung washing machine kasi nag-automatic naman siyang off kapag tapos na siya sa cycle niya. So let's see if aabot ng 12 a.m. tonight na matapos natin lahat ng laundry. Parang hindi siya pumuti, pero okay lang. Mabango-bango naman. Hindi porket maputi, mabango. So, ito yung sinalang natin kanina na puro puti. 2 hours yung drying niya. Paglabas niyan, sobrang dry na niyan, so wala na talagang isasampay pa. And then, 2 batches na lang pala. Pero ito kasi sa tingin ko, hahatiin ko sa 2 kasi masyado siyang marami. Although, ang max naman nito is 10.5. Ayoko lang kasi siyang punuin kasi from my experience, pag sobrang sinasagad ko yung washing machine, hindi na lalabahan ng maayos ang mga damit. Hindi siya mabango. Hindi rin siya natutuyo ng maayos kapag nagda-dry setting ako. So, mga ganyan, hinahati ko pa yan. Nakakabastos ka na. May karapatan din ako dito, no? Akala mo naman kung sino ka. Putang ina, di bugbugan na lang tayo dyan sa baso. Ano? Wala ka pala eh. Lakas mo manghaman, tapos aatras O di ngayon na. Ano? Ano? Ano, laban ka? Laban ka? Hindi ka titigil? Uy. Puro salita ka lang. Ba? Hindi. Kala mo ba, ha? Kala mo di kita papatulan? Ano? Tara, ano? Shit. Ano? Taranta! So, inabot na tayo ng 7:21 for the third to the last batch. Pag ganyan, tuyong-tuyo na siya talaga. Yan, mainit-init pa parang pandesal. Literal mainit. So, be careful lang sa pagkuha. Laundry ASMR. Yan. Kung narinig nyo, dry na yung tunog. Okay, this is for folding. Next batch natin. May isa pa palang batch kasi may black pa dito. May isa pang batch. Nga pala, pinaghati ko lang yung basket kasi kulang basket namin. So, lutang moment number 3. Itong mga mask na ganito, yung, di ko alam kung anong material to. Pero, obviously, mukha siyang sirain. So, nalagay ko siya sa mesh bag. Right. Yung bag na to, by the way, may garter siya dito. Na pwede mong i-shoot dun yung zipper. Kasi para hindi nakakadagdag sa panggulo yung zipper sa loob ng tub. Okay. Kung makikita nyo rin dito, meron siyang mga alikabok, mga lint, ganyan na mumuo. So, before I start a new cycle, I wipe that off. Pati pala yung lid mismo. Ayoko naman siyang masama na naman dun sa damit, diba? Nag-circle of life lang siya. Dahil nakalimutan ko maglagay ng bleach kanina, maalala ko na ngayon. That's called learning from your mistakes. Yan. Tinatadya ko lang din to again. Kanina mga 2 seconds yun. So, dadagay ko ng 1 second. 1 second. Yan. Sorry, hindi helpful yung tansyahan ko. Tapos, half lang din nung fabric conditioner. Yung setting natin is wash and dry, yung standard. Normal dry. Kasi hindi naman dark colored or red ang nilalaban natin. So, we don't need to do a low temp dry or hindi rin natin kailangan ng cold temperature para dun sa mismong water. Double check if
Okay na ako dun sa settings. Sana hindi ako lutang. Let's start. Kapag nagaganyan siya, sabihin, kinocompute pa niya kung gaano katagal yung magiging cycle. Depende sa paano niya i-weigh yung damit. Iniikot-ikot niya lang yung damit. Bine-weigh niya lang. Tapos once ma-weigh niya, labas na yung time dito. Yun, 5 hours. Ganun siya katagal kapag may kasamang dry. Maganda dyan, lalo na kapag paggabi na, tinutulugan ko na lang talaga siya. And at least, talagang iiwan ko na lang siya dyan. And then, I can do other things. Nakita niyo naman kanina. Bye, Flo. Good luck. It's 6:23 a.m. Supposedly natapos yung laundry kagabi ng mga 12:30-ish. Pero hindi ko na siya hinintay. Kaya, ngayon ko siya kukunin. Second to the last batch, supposedly, yung mga dark colored natin. Ito, sasama ko na to kasi bago lang tong labada kagabi. Nasukahan ng anak ko. Tama na rin natin. Pati yung comforter namin kagabi na sukahan. Kaya, lalaban ko rin siya. So, dadagdagan ng isang batch yung lalaban natin. Yung mga underwear na seamless, nilalagay ko siya sa mesh bag kasi masyado itong manipis eh. Dahil dark colored siya, ang setting natin ay wash and dry, cold temp. Kapag cold temperature, ang ibig sabihin yan is kung ano lang yung temperature ng normal tap water. Hindi naman ibig sabihin is pinapalamig niya talaga. Tapos, ang dry setting ko is low temperature. Yan, ito yun. Low temp ko lang siya para minimize ko lang talaga yung heat. Start ako maglaba kahapon around 2 p.m., 3 p.m. So, technically, I'm within the 24 hours window naman of the laundry day. Ito yung last 2 batches. Ito yung mga linens, yung mga tuwalya, plus yung socks, tas yung comforter kagabi. Meanwhile, kunin natin yung mga sinumpay natin kagabi. Check natin kung tuyo na. Ay, di pa. Medyo mabasa-basa pa. Hindi talaga basa, pero yung medyo malamig pa. Hindi ko na muna kinukuha yun. Kasi may tendency siya na kapag tinupi mo, tas ilalagay mo sa cabinet, biglang mag-aamoy kulob kapag natuyo siya dun sa loob ng cabinet. Kaya di ko na muna siya kinukuha. Actually, most of these, hindi pa talaga tuyo. Ito. Pinifeel ko minsan sa cheeks ko. Kasi minsan yung kamay ko, weird yung pakiramdam niya. Parang, malamig ba talaga to? Or yan, sa arms ko. Parang okay na to. It's ripe for the picking. Kapag yung mga sinampay na busutin, tinutupi ko na agad bago ilagay sa basket. Para hindi na siya magugusot. Konting paaraw pa tong mga to. And then, it's good to go later. Balikan natin yung iba sa tanghali. Idadagdag ko to sa mga lalaban later kasi tignan nyo naman. Sobrang nagigitata na. Damn! Oh my gosh! So, ngayon ko lang naisipan na, oh nga naman, pwede nga palang tanggalin to. Ito rin. Ayan, tatanggal din to. So, sana hindi masira. Ito kasi yung mga tahi-tahi niya. Ayan, may mga naipon ng mga sauce-sauce. Konti na lang. Aray, sakit. Ingat lang dun sa pag-unzip ng mesh bags. Dahil metal zipper siya. Napapaso ako kapag bagong dry ng damit. So, dahil may bago ako napagtripan na lalabhan, which is yung kanina habang nagliligpit ako, dahil ito, ang material niya ay yung synthetic na leather-leatheran. Ang gagawin ko dito ay super quick lang na laba. Pati dito. Yan, this one. Ito yung mga belt kanina. Dahil may mga plastic siya na buckles, lagyan natin siya sa mesh bag. Para hindi niya lang madamage yung kasama niya. Isisingit ko ito sa line-up ng ating laba dahil papatuyuin pa siya. At
Mamaya kasi magdi-dinner yung anak ko, so kailangan niyang may maupuan na high chair. Kaya kailangan ko itong unahin para may time pang matuyo yung lalabhan. Kapag ganyan, hindi ako masyadong marami magsabon. Konti lang naman yung load, kahit isang cup lang. Tapos lalagyan ko ng konting color safe bleach. Kasi di ba nakita nyo naman kanina, dumi na talaga siya. Yan, okay. Ang setting natin for this is, yung delicate kasi actually, natatagalan pa ako sa kanya. Meron tayo ditong speed 14. So, ang speed 14 is 14 minutes lang. As in, mabilisan lang. Ayoko siyang i-spin. As much as possible, ayoko magkaroon ng chance na ma-damage yung material ng seat. So, ino-know ko siya. Maaraw naman today. Ayan, kapag ganyan, it's faster. Yung temperature, yung material niya medyo sensitive. Yung lowest possible. Guys, papakita ko pala sa inyo kung anong ginagawa ni Flo kapag natatapos siyang maglaba. Yan na. 1 minute left. Yun yung favorite part ko eh. Tapos na ang ating high chair accessories. Yan, basang-basa siya dahil no spin. Dripping wet. Ang galing ng laba. Nakuha niya yung mga nakasingit-singit na kung ano-ano dun sa mga tahi. Kanina sobrang itim yan eh. Yan, super clean. Galing talaga maglaba ni Flo. Naglalaba na nga, kumakanta pa. Ayan o. Wow, super clean. But ngayon ko lang ito ginawa. Patuyuin na natin to. Pero bago yun, magkarga muna tayo. Ito yung second to the last na karga natin. Dahil tuwalya siya, medyo makakapal yung tela. Hindi man mukhang full yung tub, pero heavy siya in a sense na very absorbent yung material nung pinasok natin. Kaya dadagdagan ko ng soap slide. Lagyan ko siya ng konting bleach. Konti lang, yan. Saktong 0.5 seconds lang. Ubus na po ang ating fabric conditioner. Nag-stock tayo dyan. Kapag wala na kaming nasa cabinet, na-stock tulad ngayon, ito na yung last namin, ilalagay ko na siya sa grocery list. Hindi ko na hinihintay na maubos pa yung on hand ba. Paalala natin. Fabric conditioner. Pag nag-grocery kami, titingnan ko lang yan ulit. Okay. O, sampay na natin at i-check na rin natin kung meron ng tuyo dito sa ating mga dinapan. Ano nangyari dito? Ba't nakaganon? Ganun kalakas yung hangin dito. Ay, ito, hindi ko siya natanggalin sa hanger kasi i-hanger ko siya ulit dun sa aming bedroom. Sa clothes rack namin. Yun, ang ganda nung tuyo kasi ano mo yun, yung structure niya na may maintain. Pag hinayaan ko siyang naka-unzip, nakaganyan yan, yung structure niya kapag natuyo. So, at least pag ganyan. Kahit naka-unzip siya, nasuot ko. Maganda pa rin yung form. Iba pa rin yung plancha talaga, na planchado. Yung crisp na crisp. Pag ganito na pinatuyo ko lang, saktong kanal, saktong aircon ng itsura. Hindi ka naman hahabulin ng plancha. Pwede na yan. Wala kasi kami masyadong storage sa damit sa bahay. Kaya nakatupi yung mga polo. Siyempre, nagkakaroon ng mga creases pag ganun. Pero pag kunwari, susuotin na ng asawa ko, tsaka ko na siya hahabulin ng isang mabilis na steamer. Ayoko ng plancha kasi nag-occupy pa ng space yun. Tsaka yun nga, wala naman kami masyadong mga planchahin na damit. Yung asawa ko kasi ma-t-shirt din siya talaga, adan mapolo. Bali yung mga dinaban ko, lahat yun is a week's worth of labada. Plus a suka event kagabi. Actually, dapat tapos na ako ngayon. Kung hindi ako nagsingit ng kung ano-anong labahin. Dati pag nilalagay ko siya dito sa basket para iakyat, doon ko itutupi lahat ng damit, sasabay-sabay ko na. Yung mga ganitong tansyahin na gugusot sa basket, parang walang use din na pinatuyo-tuyo ko pa siya ng nakaunat. Kung magugusot lang din siya ulit dito sa basket. So, tinutupi ko na dito pa lang. Next. Ito hindi ko ito binubutones lahat ng buttons. Kasi hassle yun sa asawa ko kapag kunwari, susuotin na niya. Kailangan lahat pa ng butones tatanggalin niya para lang masuot niya. Lipat natin ito dito para maarawan. Tuyo yan agad mamaya. Sure ako. Let's go! Pero pag umaakyat ako ng agdan, nag-iiwan ako ng mga kung ano-ano sa stairs para masabay ko sa pag-akyat. Ayan, naiwan ko. Ayan.
May nagwawala po sa baba at gusto kong umakyat. Okay, second to the last batch is done. Yeah. Ouch! Oof! Be careful sa mga botones din na metal. Papasok kayo. We're down to our last load of laundry. What a journey this has been. Thank you sa pag-accompany sa akin through this journey. Actually, nakakatuwa pala na nandyan kayo kasi may kausap ako. Habang naglalaba, nakakalibang din pala. I want my comforter extra fluffy and extra soft. Medyo dinamihan ko yung fabric conditioner. Gawin natin allergy care since meron siyang palambot sa loob. Pero for the dry setting, ilo-low temp ko lang siya para hindi naman siya sobrang mabugbog sa init. Finally, we are officially done with laundry day. For those who stayed, for those who really kept on watching, thank you for joining me. Ang daming nangyari. Hopefully, may natutunan kayo from how I do my laundry day. Uy, kung may tanong kayo, feel free to comment. Hindi ako labandera expert, but I will try my best to help you out. And that's how I do my laundry. FYI lang.